What's up? Today, kinuha natin yung real questions nyo from social media. Tapos sasagutin natin isa-isa gamit ang Mate AI. Pero hindi lang basta-basta AI answer, i-breakdown ko to personally. At i-explain ko kung tama ba, kulang ba, delikado ba, useful ba talaga sa actual trading. So kung beginner ka and confused ka sa entries, indicators, risk management, AI trading, or bakit lagi kang tatalo, this video is for you. So ready ka na ba? Let's G! So, question number 1. Brother! Oh, brother. Patay ko to. Totoo ba yung scalping na bot? Okay, pala yung unang tanong. Check natin. So, dito pala tayo ngayon sa Mate Portal. So, syempre, dyan lahat. Actually, activate to, no? So, may trading journal ka. Automated yan. Economic calendar. Ito. Dito muna tayo sa Mate AI. If gusto nyo ng full walkthrough ng Mate AI, meron tayong link somewhere. Tapos, dito muna tayo sa Mate AI yan. New chat. Sige, tanong natin. Brother! Joke lang. Totoo ba yung scalping na bot? Ayan. So, nilagay ko lang dito. Totoo ba yung scalping na bot? Kung ano man yung nilagay niya sa comment, yun na nilalagay ko dito. Okay? Check natin. Hindi ako makaka-confirm kung totoo reliable scalping na bot nang wala actual proof ng performance rules niya. May verified backtest ba? Ayan. So, syempre, kapag meron kang tinitingnan na bot, make sure na ito yung mga titignan mo. May verified backtest, may live forward results ba, and gaano katagal na yan, weeks, months, di ba? And usually dapat years. Mas maganda syempre mas matagal, di ba? Clear ba yung logic o black box na lang? Sige, tanong natin, ano yung black box? Ayan, tapos ako nakalagay dito, ano ba yung, actually, kailangan mo nga rin talaga may alam kapag mag-i-invest ka sa mga bots. Katulad ito, risk control, di ba? Martingale ba siya? Alam mo ba yung martingale? So, i-research natin sa isa yan, ano yung black box, natin ano yung martingale, compatible ba sa session at pair na tinetrade mo? Okay, so ito, hindi siguro masyadong kailangan to, no? Compatible ba sa session at pair na tinetrade mo? Kasi siguro kapag mag-invest ka sa bot, wala kang pakialam naman sa mga ganun, no? Sa TMT lens, kung hindi clear ang market direction, okay, so ito, syempre, pinaka nag-work talaga na strategy for everybody here na TMT, talaga mate formula. So, kung feeling natin hindi mate formula yon, hindi na muna. So, delikado yan. Madalas ang scalping bot marketing lang, hindi edge. Okay? Tapos, siguro dagdag ko rin dito, ang mostly kapag mga scalping bot talaga, kumikita sila not necessarily sa profit split, pero sa mga rebates. Okay? So, anong sabihin ng rebates? Ibig sabihin yan kasi, bawat trade ng bot na yon, okay, sa account mo, meron silang income doon. Oh, malit man, let's say, hindi ko alam kung $1, $2 per trade, ganyan. Kaya yung ibang ginagawa nila, nirararat nila ng maraming trades. Yung mga bot na yon, everyday may trade dapat. Tapos, syempre, doon sila kumikita. Kaya, mas gusto nila yung quantity over quality. Okay, so i-check nyo rin yung mga ganun. So, bago tayo pumunta doon, sige, black box muna and martingale. Check natin kung masasagot nyo to. Ayan, black box system na hindi mo alam ang logic. Ayan, diba? So, wag na wag tayo mag-trade nang hindi natin alam yung system or logic. I mean, wag tayo mag-invest into something na hindi natin alam. Siyempre, masaya kung makita natin ng profit, pero kung hindi mo na alam yung gagawin mo. Diba? Kaya wag na wag tayo mag-invest into something we do not understand. General rule yan. Sabihin sa'yo ng tito mo na nasa sanglaan, mag-invest ka sa sanglaan, maganda yan. Ganda daw. Sige, invest ako dyan. Wala ka na maalam. Wag na wag. Ever in your life, dapat may alam ka lagi. Okay? Aralin mo muna. Walang easy money na maglalabas ka lang pera tapos walang ganun. Alright? Alam mo lang na bibili siya yan, pero hindi mo alam bakit, ano conditions, ayan. Wag na wag. Okay naman lakihan natin yung screen. Sige, ano ko na lang Ayan, kasi alam mo naman yung tito mo, hindi na nakakita. Ayan, check natin kung kita ba dito. Ayan, okay naman. Martingale, dinadagdagan ng size kapag talo para bawiin agad ang loss. Okay? So, halimbawa natalo ka, tas double size. Ayan, yun yung mga martingale. Delikado yan kasi pwede mabilis lumaki yung drawdown at maubos ang account. Okay? Yan, kung di mo fully gets ang martingale and black box, wag na wag. Actually, dati nauso talaga yung martingale. Yun nga, sell. Maraming sell, ganun. Tapos, hanggat bumalik, hindi nila i-close hanggat bumalik yung price doon. So, siguro bigyan ko kayo ng example, no? So, kunyari, nag-sell ka dito.
kunyari lang kunyari nag-sell ka dito, ayan, wala. So ngayon gagawin nila, sell ka ulit dito, wala. Kunyari lang, o kunyari wala. Sell ka ng sell, pataas ng pataas, until maubos yung account mo. Tapos, ang gagawin, sabihin sa'yo na, kapag paubos yung account mo, ang sabihin nila is, dagdagan mo pa yung account mo, para hindi yan ma-margin call, para hindi masunog. So, yun yung mga no ever in my life. Ibig sabihin, wala talaga yung edge. Umaasa lang talaga sila. So, wag na wag kayong na nightingale. Na joke lang. Iba yung nightingale. Joke lang. Pang-otits yun. Okay, ano ba? Okay. So, marami naman akong na-try na ng mga bots. And, medyo mahirap magsalita. Pero, basta sa mga nagtatanong lagi sa akin, Coach, meron bang AI bot na maganda, na talagang super effective? Ang sagot ko lagi, wala. Or kung meron man, sobrang maliit lang talaga yung konti lang trades. Or kung marami man trades at bot talaga siya na scalping, nandun na siya banda sa hedge fund level, no? And kung mag-promise sa'yo ng mga 20% per month na tawag dito, na consistent, ayan, hindi talaga, wala talaga. Pero pag may sinasabi sila sa'yo na hindi mo naiintindihan, umalis ka na agad. Pwede mo i-try, siguro maliit lang, $100, $50. Pero kung aasa ko doon, wag talaga. Again, sa Pinas, lalo na sa Pinas, wala pa ako nakikita na effective talaga, na long-term talaga, na AI or bot trading. Okay? Coach, paano si... Wala pa ako nakikita. Coach, paano si... Wala. Coach, ano ba to si ganito? Kasi marami ko... Wala. Remember, papakita lang lagi nila is yung mga wins nila. Hindi yung mga taong nawala ng milyon, ganyan. Siyempre, dami ko rin kailan nawala ng milyon. So, ito talaga yung isa. Kasi usually, nagiging safe ako na meron namang iba na ko. Hindi, wala talaga sa ngayon. Kasi kung meron man, sobrang sikat na at lahat na doon na nagtitrade. No? So again, kung legit man, nasa hedge fund level na, hindi sobrang laki talaga yung returns. And kung may nagsabi sa inyo na iba to, ito yung next level, wala pa masyado nakakaalam nito, ingat kayo doon. So, move on na tayo. Masyado ng maraming hugot. Next, eto guys, sobrang importante. Most asked to sa lahat ng videos namin. Magkano po kailangan na pera para makapagsimula yung minimum? Magkano po kailangan na pera para makapagsimula yung minimum? Ayan, sige, check natin kung ano sagot niya. Ay, teka, baka AI yung makuha niya, no? Ay, hindi naman. Actually, ito, tama to. Walang one size fits all. Demo practice, syempre 0. Live, mas safe kung may enough buffer para hindi ka napupunta sa spread at drawdown. Tama naman, kaya minsan may sinasabi sila na at least $200 para may enough buffer ka, diba, sa spread at drawdown. Rule of thumb, kung maliit lang ang account, micro lots lang, very low risk para makupit ang tama. Ayan. So, teka na. Para makumpit ng tama, kailangan ko ito. Anong instrument? Ayan. Kasi kung mga gold, iba yan. Pero kung yung mga major pairs, ayan, pwede mas maliit lang. Live ba or demo? Siyempre live, diba? Magkano risk mo per trade? Ayan, 0.5 or $5. Ayan, stop loss. Ayan yung mga tanong. No? I-check kung realistic o minimum. Pwede ba? Uta natin, pwede ba $50 USD lang muna? First time ko. Sabi kasi, makapagsimula eh. Pwede, pero sobrang liit yan for live trading, mate. Kailangan yan kung micro risk. Okay, hindi income account. O tama, maganda to, no? Tanggapin mo na learning account siya at hindi income account, which is yung like kung sinasabi sa mga students natin. Kapag magsimula ka kahit magkano. Kasi ang goal mo dyan is matuto, hindi mag-profit. Hindi yung $20 mo gagawing $200, hindi ganun. Okay, para ma-feel mo lang yung kapag nasa loob ka na ng market. Yan. Real talk, okay for learning. Okay for pressure. Yan, yes. Okay for aggressive growth? No. $50. Okay for scalping na mataas spread? Hindi. Okay, actually, kapag bago ka pa lang, ay highly discouraged scalping. Yan, gamitin mo sa training capital. Yan, tawag natin itong training capital. Very small risk per trade. Focus sa process, hindi sa kita. Yan. Para lang ma-feel mo at paano maiwas sa overtrading at revenge trading. Kasi kung sa maliit na account pa lang, nararamdaman mo na itong overtrading at revenge, wag kang mag-aangat pa ng account until maayos mo yan. Kung di, sayang lang. Ang pira mo.
Alright? Sige. Next natin, ayan. Bakit mas mahirap? Okay. Basahin ko muna. Bakit mas humirap kapag mas madami ka napapanood na strategy, mas lalong naging komplikado yung bawat entry mo. Ayan, sige. Type ko lang. Bakit mas strategy lalong nagiging komple. Pati spelling niya gagayahin ko. Yung bawat entry mo. Okay. Try. Normal yan. Mas dumadami ang strategy, mas dumadami ang noise. Tama, noise. Sa utak mo. Bakit nangyayari? Overload, maraming rules, hirap mag-decide. Conflict, syempre, iba, maraming strategy, nagko-conflict talaga. Diba? Sa bearish, sa naman wait. Diba? Doubt, bawat entry, parang may kalaban na idea. Tama, diba? Analysis paralysis, imbes na kumilos, nag-isip. Sa trading, hindi kailangan maraming strategy, kailangan na isang maliw na process pa ulit-ulit mo sinusunod sa TMT. Balik ka sa mate. Ayan, balik lang sa mate. Pumili ka lang ng one setup. So, hindi ko alam sa mga hindi ko alam kung masasabi ko bang 100% ng mga nagtitrade dumadaan dito. Dumaan ba kayo sa tawag dito? Sobrang dami nyong alam, nahirapan kayo mag-trade. Dumaan ba kayo doon? Ikaw, Kaloy. Si Tim ba, dumaan ka ba doon? Sobrang hirap. Sobrang dami mong alam, hirap ka na mag-trade. Dumaan, So, pwede natin sabihin siguro 99.9% parang germ sa safeguard. Dumaan talaga doon sa phase na yan kapag sobrang dami mong alam. So, ang pinaka-important is, syempre sabihin namin lagi, pumili ka ng one setup, which is tama naman, i-master mo isang setup. Kasi para kang sinabay-sabay mo yung pagiging lawyer, doctor, engineer, tapos pinaghalo-halo mo sila, di ba? Magulo, in short, magulo. So, pili ka lang muna ng isa, tapos i-master mo yun. Kung sobrang dami mo ng alam, again, i-balance mo lang yung alam mo, magtanggal ka ng hindi nagre-resonate sa'yo at iwan mo lang yung mga pinaka gusto mo, yung mga nagre-resonate sa'yo. Okay, maging effective ba yung strategy mo? Sa umpisa, syempre, hindi pa muna. Pero darating yung point na masasanay ka rin and makikita mo yung strength ng strategy na yun, yung mga weakness yan. And therefore, makakakuha ka ng strategy na may mataas na win rate. Kapag nangyari yun, paldo ka na ng paldo. Alright? Quick question lang, sir. Same po ba paglalagyan ng SL sa baba ng wick kapag short position gamit mo? Hindi ko alam. Hindi ko na gets, pero tingnan natin. Pating quick question nilagay, SL. Yan, So, tingnan natin. Hindi automatic mate. Hindi dahil may wick sa taas or sa baba, doon ka na agad maglalagay ng SL. Depende pa rin sa structure at validation. Sa short, mas common na ang SL ay above the wick, okay? Kung doon na invalid ang idea mo. Ito yung pinaka-important, Kung doon na invalid ang idea mo, ibig sabihin kapag feeling mo, pag napunta na yung price doon, mali ka na talaga. Doon ka maglalagay ng SL. Ayun yung pinaka-principle talaga ng SL, okay? Hindi yung dito ko maglalagay ng SL para mas mataas yung RR ko. Hindi ganoon. Hindi yung dito ko maglalagay ng SL kasi kung ano man yung rason mo. Basta pag invalid, doon ka maglalagay. Pero hindi basta sa baba ng wick. Ayan. Mali yun for short kung ang wick na tinutukoy mo ay rejection candle sa taas. Okay. Okay, baliktad. Siguro baliktad yung sasabi niya. Simple rule. Short trade, SL usually above. Okay, long trade, SL usually below. Okay? So, siguro nalito lang siya, pero yung sinasabi niya siguro above ng wick. Tama yun. Ayan. Ano ang invalidation point? Meron ba para sa spread and noise? Sige, yan. Ganda nito. Kung gusto mo, send mo ng screenshot para ma-check natin logically ang lalagay base sa mate. Sige, so, lagay tayo ng screenshot, So, kunyari dito. Yan, lagay tayo dito. Okay. Tapos, hindi, natin, medyo i-zoom natin para kita. Ayan. So, kunyari lang ito. Try natin ito. Ayan. Tapos, 1:1.5 lang. Try lang natin, ha? Don't do this at home. Ayan. Okay, try lang natin. Okay. Ayan, check natin kung makikita niyan. Ayan. Pakita natin itong lahat para magkaroon siya ng idea. Okay, so copy-paste ko lang.
Ayan. So, dalawin na copy-paste ko and then, lagay natin, enter. Eto, sir. Kita ko yung chart sa short idea mo. Hindi dapat sa baba ng wikang Excel, dapat nasa above. Tama naman. Nalito lang siguro si sir sa tanong niya, no? Okay. Sa chart mo, may strong sell pa ba? Tapos may pullback. Okay. Yung gray zone, mukhang supply resistance area. Yung gray zone mo, mukhang supply. Tama. Yung short, kung short ang bias mo, SL dot lampas sa taas ng pullback, weak ng rejection, hindi sa ilalim ako. Tama naman. So, at some extent, syempre, nakadepende pa rin siya kung paano ka magtanong. Kung medyo nalito ka sa tanong mo, baguhin mo na lang. Alright? So, ayun. Very basic naman yung sinabi niya and tama naman to lahat. Sige, next tayo. Coach Job, saang time frame advisable ang Fibonacci method? Saang time frame advisable ang Fibonacci? Ayan, lagyan natin. Yan, mas useful ang Fibonacci sa higher time frames. Ayan, yung mga clear. Mas, eto, 15, tama to. Sobrang agree ako dito, as in, minimum muna yung H1 for Fibonacci. Siguro pag ginamit mo siya sa mas mababang time frame, pwede rin naman, pero hindi siya ganun kataas na percentage na talagang i-respect na yun. Ayun, so mas maingay, mas maraming false respect, yan, tama yan. Yan, gamitin mo lang pag malinaw ang impulse at retracement. So, syempre, hindi porket ginamit mo ng Fibonacci, sure na yun. Depende pa rin kung gaano ka naka-experience gumamit ng Fibonacci. So, kailangan malinaw. Anong sabihin ba ng malinaw para sa yan? Pwede mong i-send yung screenshot sa kanya kung tama ba, ganun. Yan ang ganda. So, simple rule, higher time frame para sa bias. High question, do you always trade at the existing market price instead of limit or stop trades? Since you always wait for confirmation candle, what do you advise for beginners currently learning? Your videos are very helpful and easy to follow. So, sa ngayon, wala pa tong voice command or voice prompt. Pero, darating na siya by next week. Tama, no, Coach? Next week, yan. So, tinamad lang mag-type, no? Naghanap na ng voice, eh. Yan. So, ini-screenshot ko na yung tanong, dahil tamad. O, diba? Answer this. Yan. Pwede pala yun eh. Ayan, hindi always market. Pwede mong sagutin ng ganito. Tinuruan pa ako paano sagutin. No? Hindi always market price. Sa TMT, mas importante ang confirmation plus location kasya market entry. For beginners, mas safe na hintayin muna ang clear mate. Ayan, syempre. Actually, sobrang agree ako dito for beginners kasi kapag naglagay tayo ng mga limit orders, ibig sabihin, gets na natin talaga yung support and resistance. Alam na natin kung saan magre-react yung price. So, until sobrang alam mo na talaga, sobrang gets mo na yung area of alignment, kung saan talaga yung mga clear na mga supports and resistances, I suggest, wag ka muna mag-limit orders. Okay? Hintayin mo muna yung candlestick confirmation. Minsan, market entry limit or stop order can all work. Ayan. Pero only if the setup is valid. Tama. Katulad sabi ko kanina, dapat sure na sure ka talaga dun sa supports and resistance level mo. And magiging sure na sure ka doon through experience. So, next tayo. So, ito. Ito. Sige. Tanong ni Raymond. Coach, ano po ma-recommend mo oras na pwede mag-trade na scalping? Ayan. So, hindi niya sinabi kung beginner siya o advanced. Pero tingnan natin kung ano yung sabihin ni AI. Depende sa session at pair. Pero for scalping, mas active usually ang London at New York. Yan. Tama pa rin. Wag na wag tayo magsa-scalping sa mga wala masyadong volume na sessions. Iwasan mo yung dead hours. Yan, tama. Kasi mas mahinang movement at madalas ang chop. Sige, tamang-tama. Agree ako dyan. Still, hindi lang oras ang basihan. Kailangan pa rin clear ang mate. Agree ako dito. Ayan. Mas maikli at mas natural na comment sa reply. Sige. So, agree ako doon. Sobrang tama doon. Pero kung beginner ka, huwag mo na to scalping. Eto, last question. Coach, medyo nagigets ko na pero tanong ko lang kung magamit ba si mate formula in lower time frame like 5 minutes to execute trades. Sana mapansin, Coach. Ayan. Tagal ko nang nanonood sa inyo. Salamat. Sige, try natin. Answer this as a question, not as a comment. Kasi sinasagot niya sa comment. Answer this as a question, not as a comment. Ayan, check natin. Oo, pwede yan. Sinagot na niya, diba? Oo, pwede gamitin ng mate sa lower time frame like 5 minutes, diba? Pero hindi doon nagsimulang desisyon. Sa TMT, ang higher time frame pa rin ang basihan ay ang basis ng market direction at area. Tama! Okay, higher time frame pa rin. So, Coach, bakit sa umpisa pinag-trade mo ng 5 minutes? So, yun, para magkaroon ka lang ng kumaga reps, no? Sa mga buy and sell entries at magkaroon ka ng
tawag dito, experience, tapos mas makita mo yung charts ng mas mabilis, 'di ba? Para kunyari nag-sell ka or nag-buy ka, mas mabilis yung feedback. And mas magiging tawag dito, mas mabilis kang mafa-familiarize sa charts. Pero again, higher time frame pa rin talaga ang pinakamagandang time frame. Tapos ang lower time frame ginagamit mo para sa timing execution. Tamang-tama rin to. Higher time frame, bias at key area, lower time frame, confirmation at entry timing. Okay? Hindi ibig sabihin na dahil 5 ka nag-execute, okay na agad. Kailangan pa rin clear ang buong mate. Yan. Ganda. So tama, higher time frame pa rin, tumingin ka pa rin, tapos execute ka sa lower time frame. So kung titignan nyo, lahat ng mga tanong na tinanong nyo sa comment, tinanong ko lang din dito and sobrang agree ako sa lahat ng sagot niya. Bakit? Kasi ginawa talaga namin tong Mate AI na sobrang nag-agree kami lahat ng coaches sa mga sagot na ito. So hindi lang siya basta general, no? Talagang parang nag-usap tayo na magkatabi. Ganon yung Mate AI. Kung gusto mo ng access sa Mate AI yan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gumawa ka na ng free account mo at itry mo na to. Free lang siya. So, lahat ng link ng kailangan mo nasa baba. Ayan, meron tayong mga trainings dyan. And syempre, nandyan din yung Mate Portal. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!